Ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pagkulong sa amin sa malamig na basement. Kundi ang mga salita ni Annalyn, ang sarili kong anak. Wala na kayong silbi, pa. Ang bahay na to, kailangan namin. 35 milyong piso ang halaga ng aming tahanan, ang aming pinaghirapan. Ngunit sa bawat sakit na idinulot nila, may isang apoy na nagliliyab sa aking kalooban. Ang lihim sa Batangas, ang totoo kong kapangyarihan, ay malapit ng mabunyag. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Julian. 72 taong gulang na ako ngayon. Sa edad kong ito, marami na akong nakita. Marami na akong naranasan. Ngunit ang gabing iyon, ang tunog ng pagpihit ng kandado sa pinto ng aming basement, ang boses ng sarili kong anak na babae, iyon ang pinakamapait na alaala. Dito lang kayo hanggat hindi nyo pinipirmahan ang papeles, sigaw ni Annalyn mula sa itaas, ang boses niya'y may pagdidiin, may lamig. Amin na ang bahay na to ngayon. Nasa dilim kami, sa ilalim ng lupa, kasama ang aking may sakit na asawa, si Amelia. Nanginginig siya sa takot at sa lamig. Ginapang ko siya, niyakap ng mahigpit. Amoy lupa, amoy lumang alaala ang simoy ng hangin sa aming basement. Ang aming sariling basement. Sinubukan kong alalahanin kung paano kami napunta rito. Paano nangyari ang lahat ng ito? 43 taon na ang nakalipas. Sariwa pa sa alaala ko ang araw na una naming tinapakan ang mga sahig ng bahay na ito sa Vigan. Call Crisologo. Isang lumang bahay kolonyal, may malalaking bintana na may capiz shell. Binili ito ng aking amang-amahan, si Ricardo del Rosario, na ibinigay niya sa akin at kay Amelia bilang regalo sa kasal. Isang bahay na may kaluluwa, sabi ko kay Amelia noon. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y kumikinang, punong-puno ng pangarap. Dito namin itinatag ang aming pamilya. Dito namin inalagaan si Annalyn. Ang kanyang mga unang hakbang sa pinakintab na sahig na naririnig ko pa rin sa aking isipan. Ang kanyang mga tawa na umaalingaw sa mga pasilyo. Ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, na nakita ng bahay na ito ang aming pagmamalaki. Ang araw na dinala niya si Marco, ang kanyang magiging asawa, dito. Ang aming kagalakan ay hindi masukat. Akala ko noon, ito ang bunga ng aming pagmamahal. Ang aming pamilya ay buo, masaya. Ngunit may isang bagay na tumatak sa akin noon, na hindi ko nabigyan ng pansin. Ang unang beses na nakita ko si Marco na tumingin sa bahay. Hindi ito tingin ng paghanga. Hindi ito tingin ng isang tao na pinahahalagahan ang kasaysayan. Ito ay tingin ng isang tao na nagtatanong ng presyo. Tingin ng isang mangangalakal. Tingin ng isang nagtataya. Noon, kinakabahan na ako pero hindi ko pinansin. Pinili kong maniwala sa kabutihan. Pinili kong baliwalain ang kaba sa aking dibdib. Pinili kong umasa. Niyakap ko ng mas mahigpit si Amelia. Sa dilim, ang lamig ay kumakalat sa aming mga buto. Hindi lang sa lamig ng basement, kundi sa lamig ng katotohanan. Ang bahay na ito, na akala ko ay aming kanlungan, ay naging kulungan namin. Ang aming anak, na aming mahal na mahal, ang nagkulong sa amin. Ang tanong ay, bakit? At hanggang kailan? 3 taon na ang nakalipas nang lumipat sina Annalyn at Marco sa aming bahay. Sabi nila, para raw alagaan si Amelia. Bagong atake ni Amelia noon, nanghihina na siya. Kaya pinaniwalaan ko sila. Nagtiwala ako. Ang aking anak, alagaan ang kanyang ina. Akala ko, magiging mas madali ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Unti-unti, nagbago ang aming tahanan. Hindi na ito ang dating bahay na puno ng pagmamahalan at katahimikan. Ang mga simpleng bagay na nagbibigay buhay sa amin ay nawala. Ang amoy ng lavender sachet ni Amelia sa kanyang aparador ay napalitan ng mabibigat na pabango ni Annalyn. Ang mga paborito naming tugtog na klasikal, na sumasabay sa tahimik naming buhay, ay nalunod sa malakas na diskusyon nina Annalyn at Marco tungkol sa pera. Palaging tungkol sa pera. Parang walang katapusan. Noong una, maliit na bagay lang. Pa, ang luma naman ng ninyo, sabi ni Marco isang araw. Kailangan natin ng bago. Hindi na uso yan. Hindi na uso. Ang mga gamit namin ay mga alaala, hindi lang basta gamit. Pero hindi nila naintindihan yon. Si Annalyn, ang aking anak na minahal ko ng buong puso, ay naging iba. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal, ay tila may laging hinahanap.
Isang araw, habang inihahanda ko ang almusal ni Amelia, lumapit siya sa kusina. Umiling siya. Pa, sabi niya, ang boses niya ay may pagdidiin, si mama naman, hindi na rin naman niya nararamdaman ang lasa ng pagkain. Bakit kailangan pang magluto ng ganito ka-espesyal? Parang tinusok ang aking dibdib ng isang matalim na karayom. Ang mga salita niya ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa halaga ni Amelia. Sa kanyang pagkatao. Sa aking pagmamahal. Nagpatuloy ako sa paghahanda ng soft-boiled egg ni Amelia. Tahimik ako. Dahil alam kong kung sasagot ako, lalaki ang gulo. At ayaw kong maapektuhan si Amelia. Ang kanyang katawan ay mahina na. Ang kanyang puso, ayaw ko nang saktan pa. Madalas kong marinig sina Annalyn at Marco na nag-uusap sa gabi, sa itaas. Mga pabulong na boses, pero naririnig ko pa rin. Tungkol sa halaga ng bahay. Sa mana. Sa burden ng pag-aalaga sa matatanda. Ang bawat salita nila ay parang patak ng lason sa aking kaluluwa. Isang hapon, hindi sinasadya, narinig ko si Marco nakausap sa telepono. Ang kanyang boses ay may pagmamakaawa. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon, kuya, sabi niya. Malapit na po akong makakuha ng pondo. Ang bahay na po namin, ito po ang magiging collateral. Naramdaman ko ang lamig sa aking mga ugat. Utang. Malaking utang. Kaya pala sila nagmamadali. Kaya pala sila ganoon. Hindi nila kami inaalagaan dahil sa pagmamahal. May pinagkakautangan sila. At ang bahay namin, ang aming tahanan, ang aming mana, ang kanilang solusyon. Ito ang katotohanan na nagpabigat sa aking puso. Hindi lang kami sinasamantala. Kami ay binebenta. Sa aming sariling dugo at laman. Dumating ang araw na alam kong darating. Isang umaga, pagkatapos ng almusal ni Amelia, lumapit sina Annalyn at Marco sa amin sa sala. Nakaayos sila, formal. Alam kong hindi ito isang ordinaryong araw. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking paligid. Umupo si Marco sa upuan na laging inuupuan ng aking ama, ang upuan ni Ricardo. Inilatag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may panunuyo na nakakabingi. Pa, sabi ni Marco, para lang po ito mapadali ang lahat. Para maiwasan ang malaking buwis sa mana. Inilabas niya ang isang papel. Ang nakasulat, Deed of Absolute Sale. Nakita ko ang pangalan namin. At ang pangalan ni Annalyn at Marco. ₱1. Iyon ang nakasulat sa presyo. ₱1 kapalit ng 43 taon ng aming buhay. Tumingin ako kay Annalyn. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi niya ako kayang tingnan ng diretsyo. Alam ko. Alam kong hindi tama ang ginagawa nila. Hindi. Isang salita. Iyon lang ang lumabas sa aking bibig. Isang salita na puno ng pait. Isang salita na nagpasira sa ngiti ni Annalyn. Pa, nagbibiro ka ba? Sabi ni Annalyn, ang kanyang boses ay tila naiinis. Ginagawa namin ito para sa inyo. Para hindi kayo mahirapan. Naiintindihan ko ang lahat, sabi ko, pinilit kong pigilin ang galit sa aking boses. At iyon ang dahilan kung bakit hindi. Tumayo si Marco. Biglaan. Ang kanyang upuan ay kumalampag. Maging makatwiran naman kayo, pa. Kami ang nag-aalaga sa inyo. Kami ang nagbabayad ng gamot ni Mama. Sa totoo lang, amin na ang bahay na to. Nakatira kayo sa aking bahay, sabi ko, pilit na pinapanatili ang kalmado. At ako ang nag-aalaga sa inyong ina. Noon, nawala na ang pasensya ni Marco. Naging matalim ang kanyang tingin. Hinawakan niya ang aking braso. Hindi masakit, ngunit may puwersa. Hinila niya ako patungo sa pintuan ng basement. Marco, Annalyn, ano ang ginagawa niyo? Sigaw ko. Amin na ang bahay na to ngayon. Ang pintuan ng basement ay sumara ng malakas. Ang tunog ng kandado, parang isang malaking tinig na nagsasabing, tapos na kayo. Naiwan kami sa madilim, malamig na kulungan. Ang aming sariling bahay. Ang aming sariling anak. Si Amelia, sa aking bisig, ay nanginginig. Ang kanyang paghina ay mababaw, halos hindi na marinig. Ang lamig ng basement ay humahaplos sa aming balat, dumadaloy sa aming mga buto. Amoy lupa, amoy lumang kahoy, amoy pag-asa na unti-unting namamatay. Amelia, mahal ko, bulong ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Magiging maayos din ang lahat.
Makakabalik din tayo sa itaas. Ngunit ang mga salita ko ay tila walang laman. Paano magiging maayos ang lahat? Kami ay matanda na. Ako ay 72. Si Amelia mas mahina pa kaysa sa akin. Ang kanyang katawan ay manipis na. Ang kanyang balat malamig. Ang kanyang mga labi nangangatal. Natatakot ako. Natatakot ako para sa kanya. Kung mananatili kami rito ng matagal, sa lamig na ito, sa dilim na ito, hindi siya magtatagal. Ang ideyang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagiging nakakulong. Ilang sandali, tahimik kami. Ang tanging naririnig ko ay ang mababaw na paghinga ni Amelia at ang tunog ng patak ng tubig mula sa kisam. Isang patak pagkatapos ng mahabang katahimikan, pagkatapos ay isa pa. Parang orasan na binibilang ang aming oras. At pagkatapos narinig ko ang tunog ng makina ng kotse. Humina ito sa umpisa. Pagkatapos narinig ko ang tunog ng gulong sa graba. Papalayo. Papalayo. Walang pag-aalinlangan. Walang pagbabalik tanaw. Nilisan nila kami. Iniwan kami ni Annalyn at Marco dito, sa basement. Parang mga lumang kagamitan na hindi na kailangan. Parang mga alaala na gusto nilang ibaon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi na sila babalik agad. Ito ay seryoso. Ito ay totoo. Ang katotohanan ay parang isang malamig na bato na bumagsak sa akin. Ang dilim ay tila bumigat, yumayakap sa amin. Habang yakap ko si Amelia, ang aking isip ay pilit na naghanap ng kahit anong liwanag. Doon, sa gitna ng desperasyon, isang lumang alaala ang tila nagningas. Mga salita ng aking amang-amahan, si Ricardo del Rosario. 43 taon na ang nakalipas. Dinala niya ako sa basement na ito. Bata pa ako noon, 18 taong gulang. Tinuruan niya ako tungkol sa tubo ng tubig sa lumang sistema ng kuryente. Ngunit huminto siya sa dulo ng pader, ang pader na gawa sa magaspang na bato. Julian, anak, sabi niya, ang boses niya ay hindi karaniwang seryoso, mayroon dito na kailangan mong malaman. Isang bagay para sa pinakamahirap na panahon. Ang kanyang kamay ay dinidikit sa isang partikular na bato. Ang tunay mong ama ay nagturo sa akin na ang isang tao ay dapat laging may huling baraha. Tandaan mo ang lugar na ito. Bata pa ako noon, puno ng pangarap. Mas interesado ako sa pagsisimula ng bagong buhay kaysa sa mga lumang lihim. Ngunit ngayon, pagkalipas ng 43 taon, ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking isipan ng malinaw. Pinakamahirap na panahon. Kung hindi ito ang pinakamahirap, ano pa? Amelia, mahal ko, bulong ko, kailangan kong tingnan ang isang bagay. Pinihit ko siya ng dahan-dahan, sinuportahan ang kanyang mahinang katawan laban sa rehas ng hagdan. Manatili ka lang dito. Malapit lang ako. Pinilit kong tumayo. Nanginginig ang aking mga binti. Naglakad ako ng maingat sa hindi pantay na sahig. Ang mga lumang muebles ay tila mga higanteng natutulog sa dilim. Nabangga ako sa isang silyang tumba-tumba, natisod sa isang kahon ng kahoy, ngunit patuloy akong lumapit sa dulong pader. Ang pader na gawa sa bato ay malamig sa aking mga palad. Hinaplos ko ang ibabaw nito, hinahanap ang anumang kakaiba. Karamihan sa mga bato ay matibay na sementado. Ngunit pagkatapos, naramdaman ng aking mga daliri ang aking hinahanap. Isang bato. Iba sa iba. Gumalaw ito ng bahagya sa aking pagdidiin, na parang ito ay maingat na niluwagan at ibinalik ng maraming beses sa loob ng mga dekada. Ang aking puso ay kumakabog. Mas diniinan ko. Naramdaman kong umusog ito ng may mahinang tunog. Ang bato ay dumulas paloob, na nagbunyag ng isang madilim na butas sa likod nito, iniabot ko ang aking kamay sa nakatagong espasyo. Nanginginig ang aking mga daliri sa pag-asa at takot. Ang nahanap ko ay maliit, hugis parihaba, at malamig sa aking paghawak. Maingat ko itong inilabas. Isang lumang lata ng tabako, ang uri na popular noong bata pa ako. Ang ibabaw nito ay kalawangin, ngunit nakikita ko pa rin ang mga lumang titik. Ano yan, Julian? Ang boses ni Amelia ay halos bulong mula sa kabilang dulo ng basement. Hindi ko pa sigurado, mahal ko, sagot ko, bagaman bumibilis ang pintig ng aking puso. Ano man ang itinago ni Ricardo dito, sapat itong mahalaga upang panatilihing lihim sa loob ng mahigit 4 na dekada. Bumalik ako sa hagdanan, hawak ang lata na parang isang huling pag-asa.
Naalala ko, ang lumang toolbox ni Ricardo ay dapat pa ring nasa estante malapit sa hagdan. Naghanap ako hanggang sa naramdaman ng aking mga daliri, at sa himala ay isang maliit na flashlight. Nagtrabaho pa rin ito nang i-click ko. Ang mahinang sinag ay sapat na. Umupo ako sa tabi ni Amelia. Hawak ang lata sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Ang takip ay mahigpit na nakakabit dahil sa katagalan at kahalumigmigan, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, ito ay bumukas ng may mahinang click. Sa loob, nakabalot sa lumang tela, ay mga papeles. Mga lumang papeles. Dilaw na sa katagalan, ngunit nababasa pa rin. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalatag ko ang unang dokumento sa ilaw ng flashlight. Titulo ng lupa. Hindi lang basta titulo. Ito ang orihinal na titulo ng lupa ng isang malawak na ari-arian sa Batangas. Hindi isang simpleng bahay sa Vigan. Ito ay isang lupain ng pamilya na ang halaga ay napakalaki, marahil 10 beses pa sa bahay na ito. At pagkatapos ang pangalawang dokumento. Isang sulat kamay. Ang pamilyar na sulat ni Ricardo. Binasa ko ng malakas para marinig ni Amelia, para marinig ko. Mahal kong Julian, kung binabasa mo ito, ang mga desperadong pangyayari ang nagdala sa iyo sa taguan na ito. Ang lupain sa Batangas ay mana ng ating angkan. Pinrotektahan ko ito sa loob ng maraming taon. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi para gawing kayamanan, kundi para pangalagaan ang dangal ng ating pamilya. Gamitin mo lamang ito kapag ang ating karangalan ay nyurakan, kapag ang iyong pamilya ay nasa bingit ng pagkawala. Napapikit ako. Ang buong katawan ko ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang lihim na ito. Ang yaman na ito. Hindi nila alam. Hindi alam nina Annalyn at Marco. Ang akala nila ang bahay na ito ang lahat. Ang akala nila sila na ang nagwagi. Tumingin ako sa tulog na si Amelia. Pagkatapos ay sa mga papel sa aking kamay. Napabulong ako sa dilim. Hindi nila alam. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero ang totoong kayamanan nasa kamay ko. Sa sandaling iyon, sa loob ng malamig na basement, isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang sakit ay naging lakas. Ang kawalan ng pag-asa ay naging determinasyon. Hindi na ako isang biktima. Ako ay isang ama na may isang huling baraha. Ilang oras ang lumipas. Ang dilim sa basement ay tila lalong lumalim. Ang takot para kay Amelia ay halos lamunin na ako. Ngunit sa aking dibdib may isang apoy na nagliliyab. Hindi na takot. Galit. At isang matinding determinasyon. Hawak ko ang lata, ang mga papeles sa loob, na parang isang bagong buhay. Narinig ko ang tunog mula sa itaas. Mga yabag. Mabigat. Hindi na gaanong maingat. Papalapit sa pintuan ng basement. Huminto. Pagkatapos ang tunog ng pagpihit ng kandado. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag, biglang nakakasilaw. Nakita ko si Marco, nakatayo sa bukana, nakasuot pa rin ng magarang kasuotan, ngunit may gusot na. Sa likod niya, si Annalyn, ang kanyang mga mata ay may halong pag-uusisa at pagkasuklam. Nakikita ko ang kanilang pagmamataas. Akala nila kami ay durog na. "Oh, nandyan pa pala kayo," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. "Kumusta ang pag-iisip niyo sa aming alok?" Mabilis akong kumilos. Tinago ko ang lata sa likod ng aking likod. Tumayo ako, dahan-dahan, sinusuportahan si Amelia. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay humina dahil sa lamig. Nakikita ko ang kanyang mga mata, puno ng takot. Hindi ko dapat hayaan silang makita ang anumang lakas sa akin. "Marco," sabi ko, pinilit kong gawing mahina at halos pabulong ang aking boses. Tila hirap na hirap, ang nanay mo kailangan niya ng gamot. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang lamig dito, hindi makakabuti sa kanya. Lumapit si Annalyn, may bahagyang pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa gulo. Hala, baka magkaroon na naman siya ng atake. Hindi pwede yan, pa. Kailangan ko lang tumawag. Isang tawag lang, parang awa niyo na. Si Dra. Santos, kilala niya ang kalagayan ni Amelia. Tiningnan ako ni Marco, pinag-iisipan ang kanyang mga opsyon. Isang ina na may sakit, isang malaking problema. Hindi niya gugustuhin harapin yon. Ang kanyang mukha ay sumimangot. "Sige," sabi niya sa wakas.
Isang tawag lang. Pero bilisan mo at huwag kang gagawa ng kalokohan. Ibinigay niya sa akin ang kanyang cellphone. Hawak ko ang telepono, nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Ang numero na idinial ko ay hindi kay Dra. Santos. Ito ang numero na matagal ko ng kabisado, ang numero ng isang abogado na may espesyalidad sa mga komplikadong kaso ng pamilya. Ang numero ni Atty. Reyes. Hello, opisina po ba ito ni Atty. Reyes, sabi ko, pinilit kong gawing kalmado ang aking boses, tila nagsasalita lang tungkol sa isang normal na bagay. Si Julian po ito. Kailangan ko po ng isang agarang konsultasyon tungkol sa isang family property settlement. Pwede po ba akong makausap ni Atty. Reyes ngayong hapon? Narinig ko ang sagot mula sa kabilang linya. Opo, Ginoong Julian. May oras po si Atty. Reyes mamayang 4:00. Ipapalista ko na po ba kayo? Opo, salamat. Dadalhin ko po ang lahat ng kinakailangang dokumento. Ibinaba ko ang tawag at ibinalik ang telepono kay Marco. Nagpakita ng kaunting pagluwag ang mukha niya. Si Dra. Santos gusto raw niyang makita ang mga medical na record at impormasyon sa seguro ni Amelia. Kailangan kong kumuha ng ilang papeles at makipagkita sa kanya ngayong hapon. Mabuti, sabi ni Marco, isinilid ang telepono sa kanyang bulsa. Siguro ngayon, magiging makatwiran na kayo tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Siguro, sagot ko ng mahina, tinulungan si Amelia na makabalik sa aming silid-tulugan. Siguro nga. Sa aking paglalakad, sa loob ng aking isip, isang ngiti ang sumilay. Isang ngiti na hindi nakita ni Annalyn at Marco. Hindi nila alam. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit sa katunayan, nagsisimula pa lamang ang dula-dulaan. At ako, si Julian, ang direktor ng palabas na ito. Mamayang 4:00. Iyon ang sinabi ng sekretarya ni Atty. Reyes. Habang nagmamaneho ako patungong Metro Manila, sa opisina ng abogado, ang aking puso ay kumakabog. Hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng isang taong may desisyong gagawin. Pagdating ko sa opisina ni Atty. Reyes, tinanggap niya ako ng propesyonal. Siya ay isang lalaking may edad, mga 50 anyos, may kulay abong buhok, at mga matatalim na mata na walang pinalalagpas. Umupo ako sa tapat ng kanyang mesa, isang malaking mesa na gawa sa makintab na kahoy. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat ng papeles. Una, ang Peking Deed of Absolute Sale na nais ipapirma ni Annalyn at Marco. Pagkatapos, ang lumang lata. At sa loob ng lata, ang orihinal na titulo ng lupa ng ari-arian sa Batangas. At ang sulat ni Ricardo. Kinopya niya ang mga dokumento. Maingat niyang sinuri ang bawat isa. Ang kanyang mga mata ay gumagala mula sa isang papel patungo sa isa pa. Sa umpisa, ang kanyang mukha ay seryoso lang, tila sanay na sa mga kaso ng away pamilya. Ngunit nang makita niya ang peking papeles, umiling siya. Malinaw na pamimiki ito, Ginoong Julian, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang selyo ng notaryo rito ay sa isang notaryo na matagal nang patay. 2 taon bago pa umano nilagdaan ang papel na ito. Ibig sabihin, alam nila. Talagang planado ang lahat. Hindi ko na kailangang magsalita. Ngunit nang hawakan niya ang titulo ng lupa ng Batangas, at basahin ang detalye nito, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata. Tumayo siya, tila hindi makapaniwala. Ito. Ginoong Julian, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ang tunay na mana. Ang halaga nito ay hindi masukat. Hindi ito milyon-milyon lang. Ito ay halos 40 milyong piso sa kasalukuyang presyo ng lupa. Bakit hindi niyo ito ibinigay sa kanila? Pagkatapos, kinuha niya ang sulat ni Ricardo. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay naging malambot. Ang di pagkaalam, sabi niya, binasa ang huling bahagi ng sulat, di pagkaalam. Isang lihim. Hindi para sa kasakiman. Kundi para sa dangal. Ito na. Ang gulo sa aking kalooban ay tila unti-unting lumilinaw. Hindi ako nag-iisa. May nakakaintindi. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. Ginoong Julian, sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim, mayroon po kayong isang napakalakas na baraha. Ano po ang nais niyong mangyari?
Isang malalim na tanong. Gusto kong maghiganti. Gusto kong makulong sila. Hindi. Hindi iyon ang gusto ko. Hindi iyon ang itinuro sa akin ni Ricardo. Gusto kong matuto sila, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, may determinasyon. Gusto kong maintindihan nila ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Gusto kong makita nila na ang pagmamahal, dangal, at utang na loob ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Hindi ko na hinayaan siyang magsalita pa. Hayaan silang maniwala na ako ay luma na. Luma at mahina. Hayaan silang magpatuloy sa kanilang kasakiman. Pero sa huli, ipakita natin sa kanila ang tunay na halaga ng pagiging tao. Kung ganoon po, sabi ni Atty. Reyes, tumango, sisimulan na natin ang proseso. Hindi ito magiging madali, Ginoong Julian. Pero ang katotohanan ay nasa panig natin. Habang pauwi, ramdam ko ang bigat ng desisyong ginawa ko. Isang desisyon na babago sa lahat. Para kay Amelia. Para sa aking dangal. At para sa diwa ng aking ama. Ang aking puso ay nanatiling mabigat, ngunit mayroong kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam niyang ginagawa niya ang tama. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, sa aming channel na Tahimik na Ama, pakisuyo pong mag-comment ng numerong 1 sa ibaba. Ito po ay para malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang presensya ninyo ang aking pinakamalaking inspirasyon para ituloy ang huling yugto ng kwentong ito. Lumipas ang ilang araw. Isang linggo pagkatapos ng aking pagpunta kay Atty. Reyes. Ang bahay na ito sa Cal Crisologo, na dati may tagong tensyon, ay tila nababalot ngayon ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, alam kong may nagkukubling bagyo. Sina Annalyn at Marco mas lalo pang naging mapagmataas. Hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Ang akala nila ako ay sumuko na. Ang akala nila sila na ang nagwagi. Mas lalo silang naging matapang sa kanilang mga plano. Isang araw, dinala ni Marco ang isang taga-appraise ng ari-arian. Isang lalaki na may sukat-sukat na tape at isang maliit na notebook. Nilakad niya ang buong bahay, tiningnan ang bawat sulok, bawat silid. Habang tinitingnan niya ang aming lumang piano, ang regalo ni Ricardo sa akin noong bata pa ako, narinig ko si Marco na nagsalita ng malakas. Ang lumang piano na yan, sabi ni Marco sa taga-appraise, na tila hindi ko naririnig, pwede na yan ibenta. Palitan natin ng home theater system. Kailangan nating gawing moderno ang bahay. Para mas mataas ang halaga. Ang lumang piano, isang simbolo ng maraming alaala, ng mga gabi na kami ni Amelia ay nagpapatugtog ng mga paborito naming awitin. Ibenta. Palitan ng home theater system. Hindi ko nagsalita. Hindi ko nagtanong. Hinayaan ko silang magpatuloy. Tiningnan ko lang ang kanilang mga mukha, puno ng kasakiman, puno ng pagmamataas. Sila ay parang mga dayuhan na walang pakialam sa kasaysayan ng lugar na ito. Madalas akong umupo sa aming balkonahe, kasama si Amelia sa kanyang silyang gulong. Hinahaplos ko ang kanyang kamay na napakapino at buto-buto na. Nagkwentuhan kami tungkol sa nakaraan. Ang mga alaalang matamis. Ang araw na nag-propose ako kay Amelia sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Ang unang beses na kinuha ni Annalyn ang kanyang unang hakbang. Ang mga tawa. Ang mga luha. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Isang payapa na hindi ko naranasan sa loob ng mahabang panahon. Parang kami ay nagpapaalam. Nagpapaalam sa isang bahagi ng aming buhay. Ngunit hindi ito masakit. Ito ay puno ng pagmamahal. Si Amelia, kahit mahina, ay ngumingiti. Ang kanyang ngiti ay tila nagsasabi ng, alam ko. Naiintindihan ko. Siya ang aking kanlungan. Siya ang aking lakas. Isang hapon, habang ako ay nagdidilig ng mga gumamela sa hardin, may dumating na naghahatid ng sulat. Isang makapal na sobre. Hindi ito ordinaryong sulat. Alam kong legal na papel ito, masiglang tinanggap ni Annalyn ang sobre. Mukhang galing sa abogado ni Papa, sabi niya, may pag-asa sa kanyang tinig. Siguro, ito na ang mga papeles para sa amin. Umakyat siya sa itaas, kasama si Marco, ang ngiti sa kanilang mga labi ay halos sumabog. Akala nila, iyon na ang huling piraso ng puzzle. Ang huling piraso ng kanilang tagumpay. Hindi nila alam. Hindi nila alam na ang sobre na iyon ay hindi naglalaman ng mga dokumento ng tagumpay.
Ito ay naglalaman ng mga dokumento ng kanilang pagbagsak. Isang abiso ng pagpapalayas. At isang supwena para sa isang huling pagpupulong ng pamilya. Isang pagpupulong na magpapalit sa lahat. Isang bagyo na darating. At ang bagyong iyon ay magwawalis sa lahat ng kanilang kasakiman. Ngunit bago ang lahat ng iyon, ang katahimikan ay naghahari. Ang katahimikan bago ang bagyo. At sa katahimikan na iyon, kami ni Amelia ay nagkasya. Magkasama. Nakatingin sa mga gumamela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dumating ang araw ng pagpupulong. Ang aming sala, na dati puno ng mga alaala ng masayang salusalo, ay napuno ng mga mukha na may pag-aalala at pagtataka. Naroon si Kuya Ramon, ang aking pinsan, kasama si Ate Susan. Mayroon ding ilang kaibigan sa negosyo ni Marco, mga taong dati nagbibigay galang sa akin, ngayon ay puno ng pagtataka. Ang hangin ay mabigat. Parang may pumipigil sa bawat paghinga. Nakita ko si Marco. Hindi siya mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik sa harap ng lumang bookshelf ni Ricardo. Si Annalyn, nakaupo sa isang ottoman, ang kanyang dating kumpiyansa ay basag na basag. Salamat po sa inyong pagdating, kahit biglaan, simula ni Marco, ang kanyang boses ay pilit na kalmado. Mayroon po tayong kinakaharap na krisis. Isang legal na atake sa aming tahanan, sa aming mana, sa lahat ng kinakatawan ng pangalan ng aming pamilya. Tumingin siya sa akin. May matinding pagkapuot sa kanyang mga mata. Ang aking ama po, sabi niya, naimpluwensyahan ng isang abogado na naglalagay ng mga kasinungalingan sa kanyang isip. Sa kanyang edad po, at sa stress ng pag-aalaga kay mama, naniniwala akong nalilito na po siya sa katotohanan. Umugong ang mga tao. Narinig ko si Kuya Ramon na bumulong, si Julian, matalas pa rin ang isip niyan. Pagkatapos, si Annalyn, umagos ang luha sa kanyang mga mata. Si Papa po, nalilito na. Ginagamit lang siya ng abogado para makuha ang bahay natin. Gusto niyang ipagbili ang bahay na ito. Nagsimula siyang magsalaysay ng isang mahabang kwento, puro kasinungalingan. Nagpanggap siyang biktima. Nagpanggap siyang nagmamalasakit. Ngunit ang bawat salita niya ay lason. Ang bawat luha niya ay pekeng-peke. Hinayaan ko siyang magsalita. Tumingin lang ako sa kanya. Ang aking mukha ay walang ekspresyon. Hindi ko kailangang magsalita. Dahil ang aking katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang akusasyon. Ang aking mga mata ay tila nagpapahayag ng libo-libong salita. Ang lahat ng kapaitan, lahat ng pait ng nakaraan. Nagsalita si Ate Susan, ang boses niya ay malumanay ngunit may pag-aalala. Julian, anak, totoo ba ito? Nahihirapan ka ba sa iyong alaala o paghuhusga? Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong ito, ang ilan ay pamilya, ang ilan ay kasama sa negosyo, lahat sila'y kilala ako sa loob ng maraming dekada. Nakita nila akong bumuo ng isang matagumpay na karera, magpalaki ng anak, mag-alaga ng asawa sa kanyang sakit. Ang pag-isip na ako ay may problema sa pag-isip ay napakawalang hiya. Hindi, Ate Susan, sabi ko ng tahimik. Tumayo ako. Ang aking alaala at paghuhusga ay napakalinaw. Sa katunayan, nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang bagay na maaaring magpaliwanag kung bakit desperado si Annalyn na siraan ako. Naglakad ako patungo sa maliit na mesa kung saan ko inilagay ang lata ng tabako kaninang umaga. Alam kong darating ang sandaling ito. Tama si Annalyn sa isang bagay. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng pamilya at mana. Ngunit hindi sa paraan na iniisip niya. Pa, huwag, sigaw ni Annalyn, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mapapahiya ka lang. Ang tanging taong dapat mapahiya, sabi ko, binuksan ang lata at inilabas ang mga lumang papeles, ay ang taong nagugol ang kanyang buong buhay sa pagmamalaki sa isang pangalan na hindi naman sa kanya. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa silid. Naririnig ko ang tunog ng lumang orasan sa pasilyo. Ang malayo na tunog ng trapiko sa call crisologo. Ang paghina ni Ate Susan. Unang sumalita si Atty. Reyes. Ginoo, sabi niya, inilabas ang mga kopya ng peking papeles. Ang aming pagsisiyasat ay nagbunyag na ang dokumento na ipinakita nyo bilang lehitimong paglipat ng pagmamay-ari ay isang hindi magandang pagkakagawa ng pameke. Ang notaryo publiko na ang selyo ay lumilitaw sa inyong mga papeles ay namatay 2 taon bago ang sinasabing petsa ng paglagda. Nagulat ang lahat. Ang mukha ni na Annalyn at Marco ay namutla. Nawala ang lahat ng kulay sa kanilang mga mukha.
Hindi po totoo yan, bulong ni Marco. At higit pa rito, patuloy ni Atty. Reyes, ang kanyang boses ay naging matalim, ang pagtatangkang panloloko na ito ay naglalabas ng seryosong tanong tungkol sa legal na katayuan ng inyong pamilya sa komunidad na ito. Mga tanong na maaaring mangailangan ng isang buong pampublikong pagsisiyasat sa inyong pinagmulan. Nagulat si Annalyn. Ano ang sinasabi nyo? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Atty. Reyes, ay ang uri ng investigasyon na lumalabas sa front page ng mga pahayagan. Ang uri na binabasa ng inyong mga kasama sa negosyo at mga kliyente habang umiinom ng kape. Ang uri na naglalabas ng mga hindi komportableng tanong tungkol sa dangal at pinagmulan ng pamilya. Doon, bumagsak ang lahat para kina Annalyn at Marco. Ngunit hindi pa ako tapos. Tumayo ako ng buong tindig. Kinuha ko ang titulo ng lupa ng Batangas. Ang tunay na kayamanan. Ang bahay na ito, matagal mo nang kinuha sa puso ko, Annalyn, sabi ko, ang aking boses ay malakas, ngunit puno ng pighati. Pero ang tunay na pamana ng pamilyang ito, hindi ang mga pader na ito. Hindi ang lupang ito sa Vigan. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila. Ito po ang titulo ng lupa ng ari-arian ng ating angkan sa Batangas. Isang lupain na ipinagkatiwala sa akin ni Ricardo, hindi para ibenta, kundi para protektahan. Isang malaking, malalim na paghina ang lumabas sa aking dibdib. At ngayon, dahil sa kasakiman nyo, ang lupain na ito ay ipagkakaloob ko para magtayo ng isang foundation. Ang Amelia's Haven. Isang tahanan para sa mga magulang na pinabayaan ng kanilang mga anak. Katahimikan. Isang ganap na katahimikan. Ang tunog ng aking huling salita ay umalingaw sa buong silid. Nakita ko ang mukha ni na Annalyn at Marco. Hindi ito galit. Ito ay kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ng mga taong nawalan ng lahat. Hindi lamang ang bahay sa Vigan, kundi ang malaking mana sa Batangas. At higit sa lahat, ang kanilang dangal. Ang kanilang lugar sa komunidad. Lahat. Napunta sa wala. Ang mga kasama sa negosyo ni Marco ay tumayo, dahan-dahan, may pagkasuklam sa kanilang mga mukha. Tumalikod sila. Ang ilan ay umiling. Doon, sa harap ng lahat, nagkaroon ng tunay na pagbagsak. Hindi lang ng isang negosyo, kundi ng isang pamilya. At sa gitna ng pagbagsak na yon, ako ay nakatayo. Hindi nang may galit, kundi nang may kapayapaan. Isang kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. 6 na buwan na ang lumipas. 6 na buwan pagkatapos ng pagpupulong na nagpabago sa lahat. Ang bahay na ito sa Cal Crisologo, na dati puno ng tensyon at lungkot, ay muling naging payapa. Isang kapayapaan na hindi mula sa kawalan, kundi mula sa pagkawala ng lason. Ang lason na dulot ng kasakiman. Narinig ko mula kay Kuya Ramon na sina Annalyn at Marco ay lumipat sa isang malayong probinsya. Hindi na sa Batangas. Hindi na sa Manila. Isang maliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa kanila. Umalis sila sa gitna ng gabi, parang mga magnanakaw na tumataka sa pinagkaperahan. Maraming utang. Walang paggalang. At walang mukha na mahaharap. Si Marco, narinig ko, ay nagtatrabaho ngayon bilang isang karpintero. Si Annalyn naman, sa isang maliit na tindahan, nagre-resibo. Ang dati nilang marangyang buhay, ang kanilang mga pangarap na walang katapusan, ay naglahong parang bula. Hindi na sila tumawag. Hindi na sila sumulat. Para sa akin, tila wala na sila. Parang isang multo na bigla na lang naglaho. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagbagsak. Ito ay tungkol sa mga nangyari pagkatapos. Ang kalusugan ni Amelia. Isang himala. Unti-unti siyang bumubuti. Ang stress, ang panggigipit, ang mga masasakit na salita ni na Annalyn at Marco, lahat ng iyon ay nawala. Ngayon, ang kanyang gana ay bumalik. Masarap na siyang matulog. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang ngiti, ang kanyang tunay na ngiti, ay nagbalik. Nakakapagsalita na siya ng ilang salita, hinahaplos ang aking pisngi, at nagsasabing, "Salamat, Julian. Salamat. Marami kaming binago sa bahay." Ang basement, ang lugar kung saan ko natuklasan ang lihim ng aking nakaraan, ipinaayos ko. Naging maliwanag na espasyo. May tamang ilaw at bentilasyon. Ngayon, ito ang aking personal na silid-aralan, puno ng mga libro at komportableng upuan. Paminsan-minsan, umuupo ako doon sa gabi, hindi iniisip ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pader,
kundi ang tahimik na kasiyahan ng isang lugar na nabawi. Si Mang Nestor, ang aming kapitbahay, isang biyudo na kasabay ko lang ang edad, ay madalas na bumibisita. Tumutulong siya sa pag-aalaga ng aming hardin. Nagdadala siya ng mga sariwang gulay mula sa kanyang taniman. At higit sa lahat, tinatrato niya si Amelia ng may paggalang at lambing na karapat-dapat sa kanya. Nakakatawa kung paano, kapag nawala ang mga nakakalason na tao sa iyong buhay, nagkakaroon ng puwang para makapasok ang mga tunay na mabubuting tao. Marami akong natutunan sa mga nakaraang buwan. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o sa parehong apelyido. Ito ay tungkol sa pagmamahal, paggalang, at tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng bawat isa. Si Annalyn, ang aking anak, ay may dala ng aking apelyido, nanirahan sa aking bahay, at tinawag akong ama sa loob ng mahigit 40 taon. Ngunit si Mang Nestor, na nakilala lang namin ng 6 na buwan, ay nagpakita ng mas higit na diwa ng pamilya kaysa sa aking sariling anak. Nagtatanong ako sa sarili ko, nagkulang ba ako? Sa sobrang pagmamahal ko ba, nakalimutan kong turuan siyang magpahalaga? Siguro, ang tunay na pagmamahal ay hindi pagbibigay ng lahat, kundi pagtuturo kung paano pahalagahan ang bawat isang bagay. Iyan ang aking aral bilang isang ama. Ang limitasyon ng bulag na sakripisyo. Para naman kay Annalyn at Marco, hindi na sila tumawag. Siguro, iyon ang parusa nila, ang mabuhay sa anino ng kasakiman nila, habang kami, sa wakas, ay natagpuan ang kapayapaan. Ang aral para sa mga anak, ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Na walang karapatan ang sinuman na ituring na balewala ang pagmamahal ng magulang. Dahil ang pagiging makasarili ay maaaring sumira sa lahat ng pinakamabuti. At para sa akin, sa amin, ang aral tungkol sa pagiging tao. Ang paghihiganti ay hindi laging maingay. Minsan, ang pinakamalakas na ganti ay ang piliing maging mas mabuting tao, ang gawing liwanag ang dilim na ibinato sa iyo. Ang Amelia's Haven, ang foundation na aking itinatag, ay aking huling salita. Hindi ng galit kundi ng pag-asa. Ito ay nagsasabi na ang kabutihan ay tunay na may halaga kapag inilagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan upang magising ang moralidad. Ngayon, kami ni Amelia ay madalas na umuupo sa aming balkonahe, nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw sa Col Crisologo. Ang mga kulay ng kalangitan ay nagbabago, mula sa matingkad na dilaw patungo sa malalim na kahel, pagkatapos ay sa banayad na lila. Ang katahimikan ay sumasakop sa amin. Hindi na ito katahimikan ng pagkabihag, kundi katahimikan ng pagpapalaya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Ito ay nasa pagmamahal na ating ibinibigay at sa dangal na ating pinapanatili, kahit sa pinakamadilim na oras. Ang pagtatago ng lihim ni Ricardo ay nagligtas sa aming mana. Ngunit ang pagharap sa kasakiman ng aking sariling anak ang nagpalaya sa akin. Ang kwento ni Julian ay nagtatapos dito. Ngunit bago tayo maghiwalay, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano sa palagay ninyo ang desisyon ni Julian? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, may iba ba kayong gagawin? Ibahagi po ninyo ang inyong mga iniisip sa seksyon ng komento sa ibaba, sinisigurado kong babasahin ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpadama sa inyo ng anumang emosyon, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan niyong maaantig din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang susunod na mga lihim. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod marahil, kayo mismo ang magiging bida.